DJ Studios, inihandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay ng kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Sino sa inyong matapang? Pulis! Wala ron! Dito ka! Mapunta ka dyan! Sino? Tumawag ka ng pulis! Tara na! Baka namin na tayo! Grabe! Sila yung bento mo palamig! Kahit sinong tawagin ninyo, haharapin ko! Tataliin ko! Kakatayin ko! Pulis! May ibang tao na naghahangad ng biglaang pagyaman, handang gawin ang lahat kahit sa iligal na paraan. Pero paano naman kung ang pagpapahalaga sa prinsipyo ang maging dahilan sa pagkawasak ng isang pag-ibig? Pakinggan natin ang isang natatanging kasaysayan na pinamagatang Prinsipyo o Pag-ibig. Rod, kapag kasama kita, naaalala ko ang itay mo. Matagal ko rin siyang nakabadi-badi sa serbisyo bago siya nagkasakit ng malubha at maagang nawala eh. Sabi nga po ng nanay ko, matali kayong magkaibigan ng itay ko. Naku, daig pa ang tunay na magkapatid. Madalas nga raw kayong magkasama noong nabubuhay pa siya eh. Totoo yun. Kahit off-duty na kami, madalas pa rin kami magkasama sa paglilibang. Dahil pareho kami mahilig sa sabong eh. Kaya po pala, may alagang sasabunging mga manok ang itay ko noon nung nabubuhay pa siya. Naku, oo. Mahilig kasi siyang magpalahi ng mga manok eh. Pareho po kayo? Hindi. Ang itay mo lang ang marunong magpalahi ng mga manok. Ako sa pagsasabong lang nalilibang. Sa pagpusta sa sabungan. Marunong siyang kumilatis ng mananalong manok na naituro niya sa akin bago siya nawala. Kaya hanggang ngayon, bisyo ko pa rin ang sabong. Ayun. Ha? Chief, may trouble yata sa kanto. Teka, titatabi ko itong sasakyan. Mga nagtatakbuhan papalapit sa atin, oh. Manonood pa kayo, napakarami mga... Ano nangyayari? Nagwawala ron, sir. Kanina pa po Chief, nagwawala. meron daw po nagamok. Sige, ako na ang bahala, Rod. Chief? Pupuruhan ko sa sentido para isang bala lang. Huwag po, Chief! Kawawa naman po yung tao! Mabuti nang itumbagad natin para hindi tayo malagay sa peligro. Susubukan ko pong pasukuin siya ng buhay. Sabi mo, tumawag na barangay. Teka, Rod! Rod! Totodasin ko kayong lahat! Kaibigan! Ha? Sandali lang! Pulis ako! Wala akong pakialam kahit isa kang parak! Kalma ka lang! Ano man ang problema mo, pag-usapan natin. Baka matulungan kita. Pabubulwakin ko ang dugo sa katawan mo! Labas yung mga taga mo! Akin na itak! Bitiwan mo ang kamay ko! Para kumalma ka! Tawan mo ako! Salamat! Maraming nakasaksi ang humanga sa binatang pulis na si Rod. Nagpalakpakan pa dahil sa pagkadakip niya ng buhay sa naghurumentado. Dahil sa pangyayaring yun, maging ang Chief of Police na si Joe ay umani ng kredito. Pa, congrats, Chief, ha? Hani pa. Pinakain lang kita, Bal. Kinongratulate mo na ako agad. Hindi sa paglibre nyo sa akin dito sa restaurant, Chief. Sikat ka, Chief, eh. Nakadyaryo kayo habang hawak nyo yung nadakip nyong naguramentado, eh. Oo nga, Bal. Ako yung may hawak sa naguramentado bago dumating yung mga taga-media. Pero si Rod na nakahuli ron. Si Rod? PO1 Rod Perey. Ah, yung bagitong pulis na boyfriend ng anak nyong si Cindy? Oo, siya nga. Napusasan niya na yung nag-amok bago ko pa nahawakan eh. Kasama na rin kayo sa kreditor roon, Chief. At malamang tataas na naman ang rango at sweldo nyo niyan. Okay naman na sa akin ang posisyon ko ngayon eh. Kung sa bagay nga, Chief. Sa posisyon nyo ngayon bilang hepe, nakakakilos kayo ng maluwag at disimulado. Ang trabaho mo ang gawin mong disimulado, Bal. Oo naman, Chief. Ako pa ba?
Isang sablay mo lang, tapos ka. Tandaan mo yan. Nakuha mo? O Rod, ubusin mo lahat yan Oh, ang dami naman itong hinanda mong merienda, Cindy. Naku, kulang pa nga yan sa nagawa mong kabayanihan. Kabayanihan? Oo, biruin mo. Nahuli mo ng buhay yung naghuramentadong gayong muntik ka na pala niyang napatay. Yun lang naman ang dapat. Bigyan ng tsansa ang mga naliligo ng landas para magbago. Katulad nung nag-amok kasi may malaking problema pala sa pamilya kaya nawala sa sarili. Kaya nga ipinagmamalaki kita. Humahabol ka na sa achievements ng papa ko. Idol mo talaga ang papa mo, ano? Idol na idol ka mo. Kaya ipinagmamalaki ko siya kahit kanino. Ilang beses na kasi niyang napatunayan ang kanyang pagiging honest and dutiful public servant. Kaya nga mabilis siyang nataas ng ranggo eh. Kung pwede nga lang ako mismo ang magno-nominate sa kanya para maging outstanding policeman. Cindy. Yun nga ang challenge ko sa'yo, Rod. Magawa mo kayang kahit kalahati man lang ng mga achievement ng papa ko? Miss, isang kahang yosi nga. Itong brand na ito. Sandali lang. Eto, Thank you. Itong bayad ko. wala ka bang mas maliit na bill? Yung 1,000 lang kasi pera ko eh. Ganun ba? Teka ha, sandali lang. Ha? Teka, sandali lang, miss. Anong ginagawa mo? Kinukumpara ko lang sa original money ko yung 1,000 na ibinabayad mo. Teka lang. Sandali. Hindi tugma sa original money ko ang pera mo. Fake yung ibinabayad mo. Palsipikado. Buwisit kang tendera ka. Ipapahamak mo pa ako? Maghabol ka sa tambol, Mayor! Hoy! Saan ka pupunta? Huwag kang tumakas! Harang! Harangin niyo! Fake yung ibinayad ng pera sa akin! Fake! Harangin niyo! Nataranta si Teryo nang mabuko ng tindera na fake ang perang ibinayad niya. Mabilis siyang nakatakas. O Rod, kumusta ang trabaho mo sa presinto? Okay lang naman po, inay. Okay naman kayo ng tito Joe mo. Maayos naman po. Hindi naman po siya nagdamdam sa akin nung magkasama naming nahuli yung naghurumentado. Bakit naman siya magdaramdam sa'yo? Gusto po niyang itumba yung tao. Mabilis po akong kumilos at sinikap ko pong mahuli ng buhay yung nag-amok. Hindi po kasi ako naniniwalang lahat ng masamang tao at nakagawa ng mali dapat parusahan agad ng kamatayan. Pero hanggat maaari, iwasan mong magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng tito Joe mo. Malaki at marami tayong utang na loob sa kanya. Alam ko po yun, inay. Naging matalik silang magkaibigan at nagkasama sa trabaho ng itay mo. Malaking halaga ang naitulong niya sa itay mo sa ospital bago binawian ng buhay. Malaki rin ang naitulong niya, kaya ka nakatapos ng pag-aaral. At sa pagiging pulis mo sa presinto na pinamumunuan niya bilang hepe. Hindi ko po nakakalimutan ang lahat ng yon, inay. Anak, inuulit-ulit ko sa'yo para kapag dumating ang pagkakataon na naging maganda ang katayuan mo sa buhay, sikapin mong masuklian ang mga kabutihan sa atin ng iyong tito Joe. Ha? Ha? Buwisit. Oh, Teryo, kalma ka lang. Ha? Hindi ko maiwasang hindi magitngit, Bal. Pag naaalala ko yung buwisit na tenderang yon. Ano pa ba ang pinaghihimutok ng butse mo? Natakasan mo na nga yung tindera. Akalain mo, nang iabot ko sa kanyang 1,000 peso bill, ikinumpara ba naman yung sarili niyang pera? Malamang naonsi na minsan yung kaya nagtanda at naging maingat na. Ano ka ba? Madalas pa naman akong tumatambay sa kantong malapit sa tindahan niya. Malamang namukhaan ako nun. Mapipilitan tuloy akong magpalamig dito sa baluarte mo. Wala ka namang problema rito dahil magkasangga tayo Ayos lang yan. Oo, alam ko yun. Yan ang gusto ko sa'yo At saka sanay ka na naman tumigil dito Saka yun din ang bili ni boss sa akin Kapag mainit ako sa labas, dito muna ako maglulungga. Safe ako rito. Untouchable ang bahay na to, Teryo. Kaya nga to, naging pagawa ng mga fake na pera
Subukan lang naman ng kahit sinong mag-ambisyong hulihin ako rito. Ewan ko lang kung hindi ko siya itumba. Ano bang problema? Chief, nagpunta na ako sa inyo dahil may isang lalaking nagbayad sa akin ng fake na 1,000 peso bill. Peking pera? O ito ho, ayan, tignan nyo. Paano mo naman alamang peke ito? Bukod ho sa malabo, para hong bond paper lang eh. Kilala mo ba yung lalaking sinasabi mong nagbayad sa'yo ng peking perang ito? Ay, hindi ho. Pero paminsan-minsan ko siyang nakikitang naka-standby doon sa kantong hindi kalayuan doon sa may tindahan ko. Sige, papablatter ko yung reklamo mo, ha? Iwan mo sa akin ang fake money na ito. Sige ho. At paiimbestigahan ko yung sumbong mo. Maraming salamat ho, Chief. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang magpatuloy sa marumi nilang gawain ng mga taong gumagamit at nagpapakalat ng mga peking pera. Habang tumatagal, marami nagbabago rito sa park, ano? Dumarami ang mga namamasyal dito. Oo, Rod. Kaya napapadalas din ang pasyal natin dito. Yung sinabi ko sa'yo tungkol sa papa ko ang pag-usapan natin. Yung tungkol sa papa mo? Oo. Sabi ko, marami na siyang nadakip na mga masasamang loob. Sabi nga rin niya sa akin. Madalas kasing ikwento ng papa mo sa akin ang mga achievement niya kapag magkasama kami. Sorry ha kung inuulit-ulit ko pa sa'yo. Ayos lang. Alam mo, sobra-sobra kasi ang bilib ko sa papa ko eh. Kaya nga lang. Kaya lang ay ano? Tuwing magkasama tayo, madalas nating pag-usapan ng papa mo sa halip na tungkol sa atin. Yun ba? Sorry talaga. Wala yun. Sanay naman ako eh. Palagi naman tayong ganito mula pa nang maging tayo. Grabe kasi ang paghanga ko sa papa ko, Rod. At isang dahilan yun, kaya madali kang napalapit sa akin. Kahit bago ka pa lang sa serbisyo, tulad ka ng papa ko na tapat sa trabaho, may prinsipyo, at walang sinisino basta pagdating sa pagsiserbisyo sa mga tao. Simple lang ang pangarap ko, Cindy. Magampanan ko ng maayos ang tungkuling sinumpaan ko. At makatulong sa mga tao, lalo na sa mga naaagrabyado. Sa totoo lang, iisa lang naman talagang ikinagagalit ko. Ano? Ang mga taong gumagawa ng iligal. Paano, Rod? Dito na kita ibababa, ha? Okay po, Chief. May pupuntahan pa ako eh. Pagkatapos ng gagawin mo rito, mag-taxi ka na lang pabalik sa presinto, ha? Ano po ang gagawin ko rito, Chief? Puntahan mo ang tindahang yun. May tindera doon na nag-report sa akin tungkol sa nagbayad sa kanya ng fake money. Sige, mag-imbestiga ka kunwari. Kunwari po, Chief? Napakaliit na kaso yun tungkol sa fake money. Wala yun. Mag-imbestiga ka lang kunwari. Pakitang tao lang. Mag-concentrate tayo sa malalaking kaso. Okay? Rod, bakit hindi ka pa matulog? Hindi pa po ako inaantok, Inay. May problema ka ba? Wala po. Nagkatampuhan ba kayo ni Cindy? Hindi po. Bakit niyo naman po naisip si Cindy? Alam ko kasing mahal na mahal mo ang girlfriend mo. Totoo po yan, Inay. Kaya nga hanggat maaari, sinisikap kong huwag kaming magkatampuhan. Ay natural lang naman ang hindi naman pagkakaunawaan paminsan-minsan. Kung hindi si Cindy, ano ba ang gumugulo sa isip mo? Inay... Kabisado kita, anak. Parang kay lalim ng iniisip mo kaninang lapitan kita. Napapabuntong hininga ka pa ng malalim. Kaya alam kong may problema ka. O sige na. Sabi na. Inay, medyo naguguluhan lang po ako kay Tito Joe. Bakit naman? Inuutusan niya po kasi ako mag-imbestiga ng pakunwari. Bagay na hindi trabaho ng isang matinong pulis. Kahit pag-aano kaliit ang kaso. Inay, ayaw ko pong magkaroon kami ni Tito Joe ng hindi pagkakaintindihan. Pero hindi po kaya ng konsensya ko na sundin ang pinapagawa niya sa akin. Ano man po ang dahilan niya, hindi tama na maging pabaya kami sa aming tungkulin. Labag po yun sa batas.
Ba't in-off mo yung TV, Teryo? Ha? Ay, sorry. Nanonood ka ba, Bal? Di naman. Hindi pa tapos yung movie na pinapanood ko eh. Nakakasawa na ang araw-araw na panonood ng pelikula. Sanay ka kasi naglalamierda sa labas eh. Sanay akong kumita ng pera. Mula nang mabuko ko nung tinderang yon na gumagamit ng fake money, hindi ko na magawa yung mga dating diskarte ko. Hindi ko na rin tuloy mapuntahan yung mga dating pinupuntahan ko. Kasi nga, nagpapalamig ka pa rito. Hindi kasi ako sanay nang hindi kumikita, Bal. Kaya didiskarte uli ako. Nako, Teryo, baka mabulilyaso ka na naman yan. Ay, bahala na. Magsisiguro na lang ako. Sige, bahala ka na nga sa gusto mo. Ano yan? Magbibitbit ka ng patalim? Oo. Para sakaling mabulilyaso man ako, may pangdepensa ako. Malas lang ng tatalo sa akin. Bababab! Mga brad! Hoy, pare. Ano yan? Sino ka, ha? Nakatingin ka sa amin. Kilala ka ba namin? Sama ng tingin mo, pare ha. Talaga tayo. Hindi, mga brad. Hindi tayo magkakakilala. May ialok lang ako sa inyong racket. Easy money ito, mga pre. Anong racket dyan, pre? Ba, ayos ah. Totoo ba yan? Walang sabit yan, ha? Paano gagawin namin? Sigurado ka ba easy money yan? Oo naman. Sigurado ang kita rito. Meron akong dalang fake money. Ang isang piraso na tig-1,000, ibebenta ko lang sa inyo ng 5,000. Tigwawa kayo. Hindi ba? Ang laki nakikitain nyo kapag nadispatcha nyo lahat ng perang ito. Itong mga peking pera. Kayo. Pwede. Tara. Basta walang sabit, ha? Ayusin mo yan, brother, ha? Hindi tayo pwede sumabit dyan. Kunin nyo na lahat itong dala ko. Pakyawin nyo na. Teka. Nabubukaan kita. Ha? Ako? Oo, ikaw nga. Ikaw yung nagbayad sa akin ng falsipikadong pera, hindi ba? Hindi, uy. Umamin ka. Ha? Ngayon lang kita nakita eh. Hindi ka ba kapagkakaila? Pamilyar sa akin yung boses at mukha mo. Manggagadyo. Hindi ba ako matatakasan din? Manluloko ka. Ha? Ano ba? Bitawan mo nga ang braso ko. Tulungan niyo ako! Manloloko ang lalaking ito! Sabi ng bitawan mo ako eh! Na! Alay! Ang balakang ko! Yan ang dapat sa'yo! Eskandalosa! Harangin niyo yung lalaking yan! Ayo! Babae! Manggagadyo yan! Manang! Manloloko! Harangin niyo! Aray ko! Ay! Walang haharang! Saan ka pupunta? Yung ang humarang sa akin, tatapalahin ko! Kakatayin ko! Tutudasin ko! Mahirap pa rin dyan eh. Hoy! Diyan ka lang! Kahit paulit-ulit na nagsisigaw ang tindera, patuloy pa rin tumakbong papalayo si Teryo. Nagkataong kabilang sa mga nakasaksi ang nakasibilyang si Rod, na sasamahan sanang mag-shopping ang girlfriend na si Cindy. Oh, walang haharang! Walang haharang! Harangin niyo! Manggagadyo yung lalaking yan! Harangin niyo! Cindy! Rod, Teka, manggagancho raw yung lalaki yun na tumakbo palayo. hindi siya tatakbo kung wala siyang kasalanan. Mamaya na tayo tumuloy sa loob ng mall. Dito ka muna sa labas. Hahabulin ko yung lalaking tumakbo papalayo. Ha? Hindi ko siya hayaang makatakas! Mag-iingat ka, Rod. May patalim yung lalaki nga habulin mo. Wisit. May humahabol sa akin. Tigil! Nagsuot na ako rito sa iskinita. Nakabundot pa rin sa akin. Hindi ka makakalayo sa akin! Paano? Ang bilis niyang tumakbo. Maabutan yata ako. Hindi mo ako matatakasan! Diyan ka lang! Tigil! Bitiwan mo ang patalim na yan! Pulis ako! Walang pulis-pulis sa akin. Gigrupuhin ko ang katawan mo! Ang balikat ko! Oh, ha? Oh, di napatras kang pulis ka, ha? Sinabi ko na sa'yong pulis ako, inundayan mo pa rin ako ng saksak? Sa susunod na sakyod ko sa'yo, sisiguruhin kong hindi ka dadaplisan lang sa balikat. Paglalamayan ka na!
Hindi mo na ako makakagip ng saksak! Akin ang patali mo! Bitawan mo ang kamay ko! Di ka makakahulat po sa hawa ko! Kakabaliin ko ang braso mo! Aray! Ang braso ko! Ngayon nabitiwan mo na ang kutsilyo, lalo kong babaliin ang braso mo! Teka, sandali lang! Tama na! Tama na! Susuko na ako! Suko na ako! PO1 Rod Pere, para po sa'yo. Naku, wag na ho. Kunin mo na. Nagsadya lang ako rito sa presinto para maibigay ko yan sa'yo. Salamat ho Ang dami naman hong mga prutas nito. Kulang pa nga yan dun sa laki ng naitulong mo sa akin. Wala ho yun. Ginampanan ko lang ho ang trabaho ko. Kung hindi ka kumilos, malamang nakatakas na naman yung lalaking manloloko na yon. Hindi na ho siya makakapanloko pa ngayon nakakulong na siya rito sa presinto. Kung hindi siya nakulong, malamang marami pa siyang maloloko dun sa paggamit ng peking pera. Kung tutuusin ho, madali lang naman pong makilala ang fake na pera sa original. Parang mahirap kasi sa biglang tingin parang tunay yung pera pero fake pala. Ang palsipikadong pera ho ay medyo malabo. Parang ordinaryong papel lang. Ang shadow ay parang kengkoy. At pare-pareho ang serial number ng bills. Malalaman yung fake ang pera kapag gumamit kayo ng money detector. Buti alam mo yun. May ilang nahuli na ho kasi kami na ganun ang racket. Nagbabayad ng palsipikadong mga pera sa maliliit na tindahan. Kawawa naman ang kanilang mga nabibiktima. Totoo ho yan. Karamihan pa naman sa mga nabibiktima nila mahihirap. Kaya bukod ho sa mga nagpapakalat ng peking pera, ang pupursigihin po naming mahuli ay yung mismo gumagawa ng mga fake money. Chief, ano po bang pag-uusapan natin at hindi nyo masabi sa akin sa presinto? Ipinarada nyo pa tong sasakyan dito sa tabi ng highway. Binabaliwala mo kasi ang instructions ko sa'yo, Rod. Wala po kayong instructions na hindi ko sinunod. Bakit ba inuli mo yung nagpapakalat ng peking pera? Ha? Chief, wag po kayong magalit. Dapat lang po makulong yung lalaking hinuli ko. Nagpapakalat siya ng palsipikadong pera. Nang dadakpin ko na siya, hinalihaw ako ng saksak ng kutsilyo. Naagapan kong mailagan, pero muntik niya na po ako mapatay. Kasalanan mo yun, Rod. Kung sinunod mo lang ako, hindi malalagay sa peligro ang buhay mo. Hindi sasama ang loob ko sa'yo. Masama po ang loob niyo na ginampanan ko ang aking tungkulin? Sa lahat ng ayoko ang kinakalaban ako, Rod. Ha? Hindi ko naman po kayo kinakalaban. Kapag binaliwala mo ang mga utos ko sa'yo, ibig sabihin kinakalaban mo na rin ako. Chief. At kapag kinalaban mo ako, ituturing na kitang kaaway. Akala ko pa naman kung ano na ang problema mo, Rod, at niyaya mo ko rito sa park. Hindi maliit na bagay na sumama ang loob sa akin ng papa mo, Cindy. Huwag ka magproblema. Ayokong magalit sa akin ng papa mo. Para hindi siya magalit sa'yo, sundin mo ang kanyang sinasabi. Ganun lang naman kasimple. Madali lang namang mawala ang tampo ng papa ko. Basta nasusunod siya. Sundin ko ang papa mo? Kahit taliwas yun sa sinumpaan kong tungkulin? Oo. Ha? Pero Cindy... Rod, kung may unang-unang tao na ayaw sumama ang loob ng papa ko, walang iba kundi ako yun. Kung maliit na bagay lang, pagbigyan mo ng gusto ng papa ko. Pero... Yun kung talagang mahal mo ko. Be a letter sender. Gusto mo bang marinig ang kwento mo? Ipadala ito sa dghstudios@yahoo.com at hayain niyong kami ang magbahagi nito sa dula ng buhay.